Tara na, Unli Space Kids! Panoorin natin ang kwento ni Aso at ni Pusa. Isang pabula na may aral tungkol sa kalikasan. Ang Aso at Pusa ni Mark Joseph Aragon. Isang araw, mayroong aso at pusa na naninirahan sa tabing dagat ng Mali. Si Aso ay matapang, malakas, masipag, at mapagmahal sa kalikasan. Gusto ni Aso na palaging malinis ang kanyang bahay, pati na rin ang kanyang kapaligiran. Kapag nakakakita si Aso ng mga basurang nakakalat sa daanan, kinukuha niya ito at itinatapon sa basurahan. Sabi kasi ng kanyang ama nang nabubuhay pa, "Anak, dapat maging mabuti ka sa kalikasan dahil ang kalikasan ay nagsisilbing palamuti ng mundo." Si Pusa naman ay palaging bagot, mainitin ang ulo, masungit at hindi mawawala sa kanya ang magpaganda sa sarili. Hilig ni Pusa ang magsinungaling. Lahat ng lumalabas sa kanyang bibig ay napapaniwala niya ang iba. Habang naglalakad si Aso para maghanap ng pagkain, nakita niya si Pusa na nagkakalat ng mga basura sa kanto. Tahol ni Aso, "Anong ginagawa mo? Bakit ka nagkakalat ng basura dito? Hindi mo ba alam na mali ang magkalat ng basura? Pwede itong magdulot ng pagbaha." Sagot ni Pusa, "Ano ba ang pakialam mo? Pwede ba, Aso? Hayaan mo na lang ako. Bakit ka pa nakikialam sa akin? May pagtingin ka ba sa akin? Hindi naman kita kakilala." Tinahulan ni Aso si Pusa. "Kung hindi mo ititigil ang pagkakalat ng basura, mapapaaway ka sa akin." Sagot ni Pusa, "Pasensya na, Aso. Hindi ko naman intensyon ang magkalat ng basura. Ginagawa ko lang naman ito dahil iniwan ako ng aking mahal. Ako ay labis na nasaktan. Hindi ko na alam ang gagawin ko. Gusto ko nang magpakamatay, pero hindi ko magawa dahil umaasa pa akong mabalikan niya ako." Todo ang arte at pagsisinungaling ni Pusa kay Aso. "Sana ako ay patawarin mo." Sagot ng Aso, "Sa ngayon, papatawarin muna kita. Pero kapag inulit mo pa ang pagkakalat ng basura, hinding-hindi na kita patatawarin." "Oo, Aso. Hinding-hindi ko na gagawin yon." "Sige, Pusa. Mauuna na ako sa'yo kasi kakain pa ako." "Sige, gwapong Aso. Mag-iingat ka." Habang naglalakad si Pusa, sabi niya sa kanyang sarili, "Meow, meow, meow. Naisahan ko si Aso. Ang bilis niyang mapaniwala. Ang galing ko talaga. Sa susunod, mas gagalingan ko pa ang pag-arte. Meow, meow." Pagkalipas ng isang araw, muling nagkalat ng basura si Pusa sa harap ng bahay ni Aso. "Pusa, bakit ka nagkakalat ng basura sa harapan ng bahay ko? Hindi mo ba alam na palagi na lang akong napapagod sa kakalinis? Tapos ikaw, magkakalat lang?" Sagot ni Pusa, "Meow! Kung gusto mong hindi mapagod sa kalilinis mo dyan, magkalat na lang tayo ng basura." "Ayoko nga, Pusa. Sabi ko nga sa'yo kahapon, pwede tayong maapektuhan ng pagbaha at bagyo." "Naku, Aso! Nakakatakot naman yan! Duwag ka ba sa bagyo at baha? O natatakot ka lang na baka ka mawala tulad ng mga magulang mo?" "Pusa,
Huwag mong idamay ang mga magulang kong nasa langit na. Gusto mo ba ng away? Tinahula ng malakas ni Aso si Pusa. Umalis ka dito, sutil na pusa. Nanginig si Pusa sa takot at tumakbo pa uwi sa kanilang bahay. Habang naglalakad si Aso, siya ay iyak ng iyak dahil hindi pa rin mawala sa kanyang isipan ang mga masasakit na pinagsasabi sa kanya ni Pusa. Pagkalipas ng 2 araw, inulit ni Pusa ang pagkakalat ng basura. Sabi niya sa kanyang isipan, Meow! Gusto ko ng makalat na kapaligiran. Kalat doon, kalat dito, kalat kahit saan. Hindi niya alam kanina pa siya pinapanood ni Aso. Sabi ni Aso, Hindi ka ba nagtatanda? Paulit-ulit na kitang pinagsasabihan na masama ang magkalat ng basura. Kung gusto mo magkalat ng mga basura, doon ka tumira sa tambakan ng mga basura. Bagay ka roon. Ayoko nga doon, Aso. Nakakadiri. Masangsang ang amoy at mabaho. Hindi na mabagay ang tulad kong maganda doon sa tambakan ng basura. Aso, bakit biglang dumilim? Natatakot na ako, Aso. O di kaya parusa na ito sa atin. biglang dumilim ang kalangitan. May halong malakas na kulog. Hindi nila alam may paparating na bagyo at pagbaha. Tinangay sila ng malakas na pagbaha. Humihingi ng tulong si Pusa dahil hindi siya marunong lumangoy. Meow! Meow! Tulungan niyo ako! Hindi ako marunong lumangoy! Tulong! Tulong! Nakita ni Aso na nalulunod na si Pusa. Agad-agad niyang inahon si Pusa sa baha. Pusa! Pusa! Gumising ka! Ayos ka lang ba? Sumagot ka naman, Pusa! Pusa! Gising! Gising! Pagkalipas ng 2 minuto, nagkamalay si Pusa. Aso, ano ba ang nangyari? Bakit tayo nandito? Pusa, muntik ka ng malunod, kaya iniligtas kita. Maraming salamat, Aso, sa pagliligtas mo sa akin. Utang ko ang buhay ko sa'yo. Sana patawarin mo na ako sa lahat ng aking masasamang ginawa. Kung hindi dahil sa'yo, baka nawala na ako. Oo, Pusa, pinapatawad na kita. Alam kong may kabutihan pa sa puso mo. Basta ipangako mo sa akin na mamahalin mo ang kalikasan. Oo, Aso, pinapangako ko. Sagot ni Pusa. Simula noon, naging matalik na magkaibigan si Aso at si Pusa. Magkasama silang namuhay ng payapa, malinis at masaya, parang isang makulay na kalikasan. Mga Anli Space Kids, sagutin ang mga tanong. Sino-sino ang mga tauhan sa kwento? Ilarawan ang mga tauhan sa kwento. Saan naganap ang kwento? Patunayan. Kailan ito naganap? Bakit mo ito nasabi? Ano ang ginagawa ni Aso kapag nakakakita siya ng mga basurang nagkalat sa mga daanan? Bakit niya ito ginagawa?
Bakit nagsinungaling si pusa kay aso? Bakit hindi pumayag si aso sa alok ni pusa? Ano ang nangyari kay pusa nang bumagyo? Kung ikaw si aso, tutulungan mo ba si pusa mula sa pagkakalunod? Bakit? Ano ang aral na napulot sa kwento? Bakit mahalagang mahalin natin ang ating kapaligiran? Mahusay mga Ali Space Kids sa pagsagot ng mga tanong. Talagang matatalino at mapagmasid kayo. Huwag kalimutang alagaan ang kalikasan at abangan pa ang susunod na kwento dito sa Unli Space. Ating pag-aralan, umpisahan ngayon. Aso, bola, cactus, daga, eroplano, french fries, gatas, hipon, ilaw, jeepney, keso, lamok, medyas, okra, pato, quezon, rosas, sisil, tigre, ubas, venus, watawat, xylophone, yoyo, zebra, ngipin, ating alfabeto, madaling pag-aral.